tita Masi kagabi ah. Sigurado ka? Opo, ito pa nga po natulog eh. Makalandi mo! Makalandi! Kaya malanda kaya! Pati-pati niya nahulog. Nalalaki ka. Pakitingin-tingin. Ay, sino malandi sa atin? Sa ngiti mo pa lang at sa iyong mga mata, nababasa ko na kung anong totoo. Flash. Ang kaso, concubinage. Sa anumang panahon at pagkakataon, importante na marunong tayong magpahalaga sa damdamin ng ating kapwa. Pero paano kung ang tiwalang iyong ibinigay ay sisirain lamang at lalapastanganin ng iyong matalik na kaibigan? Ngayong gabi, haharap kay Public Attorney Chief Persida Acosta ang isang babae at ang kanyang kaibigan. Ang reklamo ang di umano'y pang-aagaw nito sa kanyang asawa. Ang nagrereklamo, Catherine Pumantok, 29 na taong gulang mula sa Commonwealth, Quezon City. Ang inirereklamo, Maricel Perez, 25 taong gulang mula sa Commonwealth, Quezon City. Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Maaari na pong maupo ang lahat. Chief, ito na po ang reklamo. Ang ating kaso ngayon ay tungkol sa di umano'y pang-aagaw ng asawa. Catherine, maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Magkaibigan po kaming matalik ni Mesa or Maricel. Bali pa mahigit 2 taon po kami naging magkaibigan. Mga pala si Mari. Ay, Catherine. Saan kayo banda dito? Diyan lang, malapit ka lamang ng mama. Magkababayan din po kami sa Pangasinan. Ay, Pangasinan! Ala ako din! Saan sa Pangasinan? Sa Alaminos. Ha? Kami sa San Carlos lang. Ay, malapit na. At least pareho lang tayo ng taga Pangasinan. Nakada po na uwi ako doon sa Pangasinan, minsan po kasama ko siya. At pag umuwi naman po siya sa Maynila, sa bahay po siya tumutuloy. Ito, ito bahay namin. Pasensya ka na. Maliit lang kasi alam mo nang bagong lipat lang kami. Halika natin, upo ka dito. Upo ka dyan. Ay, Mase, ito pala mga anak ko. Ito yung panganay ko, ito yung bunso ko. At doon po nagsimula siguro yung pagiging malapit niya sa asawa ko nung madalas siyang tumutuloy sa bahay namin. Mahal, bago ko palang kaibigan, si Maricel. Tawagin mo na siyang Mase. Mase, asawa ko si Jericho. Ay, Mase. Ay. Isang beses po, nagpunta po ako ng Pangasinan, magkasabay po kami. Nauna siyang umuwi. Sabi niya sa akin, meron daw siyang maa-applyan. Sabi ko, o sige ka Kailan ako. kayo kinasal ng asawa Ako mo? lang, 3 taon pa lang po kami. Ano ba pangalan ng asawa mo? Si Jericho po. Jericho. Ilan taon na si Jericho? 29 po. Ikaw ilang taon? 29 rin po. Oo, ang tiwala mo sa kanya. Opo. Tapos, tuloy mo ang kwento. Na gano'n na nga po, sabi niya sa akin, may a-applyan po ko, siya daw siya sa Maynila na ganitong trabaho, kaya mauuna na siya. Sabi ko naman sa kanya, o sige, kasi po may anak po ko na 2. Pakitingin-tingin mo naman yung mag-ama ko. Tignan mo yung asawa ko kung nagpapapasok. Kasi nga po, ang ano ko, madalas nag-iinom, gabi na umuwi, hindi na po nakakapasok. Sinungaling ka. Sige ka, kung pakitingin-tingin mo na lang. Pakitingin-tingin mo, tumigil ka. Gumagawa ka ng kwento. Ang sabi ko sa kanya, tumingin-tingin, Nalalaki ka. pakitingin-tingin lang yung Malandi mga ka anak kasi. ko. Ay, sino malandi sa atin? Ikaw, ako may asawa, ikaw kadalaga mong tao, pumapatol ka sa may asawa. Sigurado kang Ay, pumapatol sa asawa mo. talaga. Pati sa Parang anak ko, napakagwapo pinapakita ng niyo yung asawa mo. kababuyan niyo. Di bali po, Iniwala ka yung sa anak ko pong chismis. nagkwento na mismo na, nang to nag-uwi ng Maynila, sa bahay siya tumuloy. Ba, nasaan mga pasalubong namin? Andun na sa rep, nilagay ko muna. Bukas yung nakainin kasi gabi na kakain lang naman din. Ba, nandito si tita Masi kagabi ah. Ha? Ano? Sigurado ka? Opo, ito pa nga po natulog eh. Di, bakit? Hindi pwede yun. Ba't siya dito matutulog? Wala naman ako. Hindi ako tumutuloy sa Yung bahay mag-ama niyo. ko lang ang nasa bahay. Ilang taon ba yung mga anak mo? Isang 13 years old po, tsaka isang 7 years old. Andyan yung asawa ko, andyan din siya maghapon sa bahay. Binubugbog mo Tapos kasi, may- sinasampal mo, sinasapak Epi, mo. Kailan pa bahala. nakilala ni Maricel ang asawa mo? Matagal na rin po, almost, siguro po ano na rin po, 1 year and a half
Mas una po kami naging close. Gwapo ba ang asawa mo? Ewan ko lang po, ewan ko, ba't naghahabol to? Baka gwapo Ba't ako nga, kasi maghahabol? naghahabol eh. Eh, ngongo nga asawa mo, Ay, maghahabol ngongo, kaya pala, nagkakandarapa ka. Kadalaga mo tao, sinisira mo yung pagkadalaga mo para pumato sa may asawa. Kapalang mukha mo. Oh, teka Mas muna. makapalang mukha mo. Alam ba ng asawa mo na may alam ka dito kay Maricel? Po, alam po, kasi minsan po binibiro-biro ko siya. O baka naman yung pagiging malapit nyo, nade-develop ka na kasi kako. Siya pa Parang yung sabi ko sa nagde-develop kanya, sa asawa Sel, niya, iwas ka mga muna kasi kako. siya. Nariredy ako sa mga salita ng kapitbahay na, bakit pinababayaan mo ang asawa mo tsaka si Maricel na naiiwan sa bahay nyo? Okay lang sa iyo? Okay lang yun. Ah, ganun ah. Sige. Oh, eto na, oh. Teka. Ano yun, te? Yung asawa mo nga pala, tsaka yung kaibigan mo. Pagsabihan mo naman, nakita ko dun, oh, sa kalsada, naglalandian. Ang dami nakakakita, Na hindi mo alam pag nakatalikod. Isip ko lang po, wala naman sa akin mali siya. Kahit kinausap ko siya, tsaka asawa ko, kayo nachichismis na. Para wala na lang sabi ko chismis, sa'yo, wala huwag ka na na lang ba? muna pumunta-punta sa bahay. Oh, sa palagay mo. Sa labas may- na nagkikita. Yun na nangyari. Okay. Tapos nung may isang beses ko, yung Wala cellphone ng naman asawa ako ko dito, na wala iwan. nga ako dun, kaaway Labas ka kayo. dito, nandito Oh. ako sa kanto. Oh, anong ginawa mo sa Eh, number cellphone? niya ang naka-register. Hindi ko muna bibilanggit sa kanya. Naghahanap na po yung asawa ko kung nasa yung cellphone niya. Binigay ko. Bari, hindi ko nabasa yung text niya o ano. Lumabas yung asawa ko. Nasundan ko. Ito, naghihintay sa kanto. Sinundan mo sila sa kanto? Oo, ma'am. Oo. Bali, nag-usap lang naman sila. Siguro, yung anak ko kasi, ma'am, na sumunod. Ayun si Papa, sabi niya. Nabulabog sila. Ayan pala si Papi. Hoy, ano yan? Ano ibig sabihin nito? Kaya may pinag-usapan. Tumahimik ka man, hindi ka babae ka ha? Manahimik ka. Ikaw, umuwi ka sa bahay, mag-uusap tayo. Hindi ka. Tigilan mo ako, kumakan ha? Kita ko sa kanya. Ano asawa mo? Ano ibig sabihin yan? Binubugbog mo. Oh. Siya, sinasamantala mo naman. Na, Sasamantalahin ko asawa dinidemonyo mo? mo utak niya para mapunta sa'yo. Kapal ng Akitin mukha mo, mo, malandi ka. oy. Ikaw pa nagbibigay ng pera? Bibigay Pamasahe? ako ng pera sa asawa Sugar mo? mama, asawa ko. Diyan, bisyo, Ulol, sigurol, alak. Ah, may mga Bisyo bisyo. yan. Totoo bang Di ba po? sinasaktan mo asawa mo? Binubugbog Minsan niya, po, ma'am. kasi po, minsan po parang nakakaubos na po ng pasensya na sa Oo, sahod nga ko yung asawa niya, ng binubugbog Sabado ng niya gabi, pa. hindi uuwi, nasa Caracruza, nagiinom. Ah. Kaya po minsan, hindi na po ako makapagpigil. Doon ko siya sa labas nakaabutan ng Ay, ikaw, gano'n. sinasaktan ka niya. Minsan Hindi, po. ma'am. Hindi sinasaktan yan. Sinungaling Minsan yan. lang. Babaero ba asawa mo? Hindi, ma'am. Ang alam ko, ma'am, hindi naman. Babaero, asawa niya. Ngayon lang, ma'am, Bakit mo alam na hindi babaero? Kasi ma'am, nagtatapat Eh, na kasi- yung asawa yung mahal na mahal ito ang asawa niya. Nagkukwento sa akin. Kalokohan. Bakit alam na alam mo yung pangyayari sa buhay Eh nila? kasi ma'am, nandun naman kami. Nakikita ko, kahit mga barkada namin, kitang-kita naman. Kinumpronta mo ba asawa mo tungkol Oo, dito? ma'am. Ano sabi na asawa mo? Sabi sa akin, ba't ka nakikinig sa mga chismis lang yan? Wala na yon, wag mo na intindi. Tapos na yon. Siyempre, ma'am, sa salitang tapos na yon, may namagitan. Na Bukod yan. doon, ano pa nangyari na nagbigay sa iyo ng paniniwala na may relasyon si Maricel sa asawa mo? Siya ngayon ang kinausap ko. Hoy, Maricel, mag-usap na tayo. Hoy, Maricel, mag-usap tayo. Ano ba yun? Marami ako naririnig na kinakalantaran mo yung asawa ko. Totoo ba yun? At ikaw, pag malaman ko na kinakalantaran mo yung asawa ko, yakit ka sa akin. Ako ba pinagsiseryosan mo? Hoy, pag isilosan kita sa itsura mo yun, ang pangit-pangit mo. Hoy! Kung pangit ako, mas pangit ka dahil pangit ako gali mo! Catherine, Yun na, pwede yan nakita mo ba silang dalawa? Yes, ma'am. November 7, ano, ma'am? November 17. Last year lang, ma'am. Last year lang, yes, ma'am. 2010. O, ano Opo. nakita mo? Ang una po, ang sabi ng asawa ko, may pasok siya. Ang pasok po niya, kung sa Camp Crame po siya nagtatrabaho, alas 5, naalis na siya. Umalis siya naman 9 o'clock. Umaga. Ng umaga. Sabi ko, parang hindi nakapanibali ang pasok. Kasi, ma'am, hanggang ano lang po, ang ano lang, sinasaraduan na sila ng gate. Sinundan mo? Yes, ma'am. Oo. Pinuntahan ko. Una, pinaalis ko muna siya, ma'am. Kasi natatanaw ko naman kung saan siya sumakay. Ang Camp Crame, patawid pa, ano, simula sa bahay namin, ma'am, hindi ka natatawid. Tumawid siya, ma'am. Tapos tinignan ko lang kung anong paskil ang sinakyan niya. Eh, natatanong ko, ma'am, Lagro, Palagro. Sinundan ko kaagad, ma'am. Nag-taxi na nga, ma'am, ako para hindi na ako sasakay ng jeep. Kasi kung tatawid pa ako, ma'am, medyo mawawala na sila So, sa yung paningin ko. jeep, Eh. sinundan mo ng taxi. Yes, ma'am. O, yun. Di, Nakarating nakita ko saan? na sa- Ang taxi at ang jeep. Po. Saan nakarating yung jeep na sinusundan mo Lagro, ng ma'am. taxi? Ito, ma'am, nagtatrabaho ko, ma'am, sa Lagro. Pinapasa mo sa Sa asawa barbecuehan, sa high Doon school. nagtatrabaho si Maricel. Opo, sa barbecuehan. Ano ngayon ang canteen. ginawa mo? Nabuwaba na ang asawa mo? So, tinignan ko kung anong gagawin ng asawa ko doon. Tapos pinunasan niya pa nga ng pawis niya, ginagano-gano niya pa. sweet, Nag-uusap sila magkahawak ng kamay doon sa mesa. O, ikaw, kapal yung pagmumukha. O, sinapunutan ko yan. Pakinamdi mo? Ikaw malanda kayo! Sinungaling ka, Nakakahiya. hindi nangyari yan, ma'am. Ang kapal ang mukha mo, kapal ang mukha mo magsinungaling. Kwento. Hindi Ano lang naramdaman distansya. mo nun? Nung makita mo Para silang mama ko gano'n? nanginig na, para ako Nanginig na, ba ang mga tuhod mo? Yes, ma'am. Para Nangatog ang kumabugal- kaalaman mo? Nangatog ang
mga binti ko na parang hindi ako makapagsalita, na nalalamig yung kamay ko na hindi ko na po na-control yung sarili ko na nakapagwala nga po ako doon sa mismong pinagtatrabahuhan niya. Pagkatapos na insidente yun, umuwi na kayo. Ano Inuwi ako asawa ko siya, nandun pa rin. Ano nangyari? Naiwan. Nagulpihan na po kami. Diyan na nasaktan ko yung asawa ko ng sobra. Pinalayas ko. Sinunog ko yung mga damit. Tapos, Pero talaga, ma'am, yung asawa ko, bumabalik sa patawarin ko raw siya. Nasaan ngayon ang asawa mo? Andiyan, ma'am, nagtatrabaho. Nag-i-stay siya, ma'am, sa ngayon. Bumalik sa'yo? Yes, ma'am. Kwento ni Catherine, ibinilin daw niya sa kaibigang si Maricel na bantayan ng kanyang mister habang siya ay malayo. Pero ang hindi raw niya alam ay bantay sa lakay pala ang gagawin ng kaibigan. Noong una ay ayaw pa raw maniwala ni Catherine sa mga usap-usapan na may relasyon ang dalawa. Pero siya raw mismo ang nakasaksi kung gaano kalambing magtitigan at kasweet magharutan ang kanyang mister at ang kanyang matalik na kaibigan. Ayaw niya pa ako patabi sa kanya. Pati panty niya nahulog. At sa ngiti mo pa lang at sa iyong mga mata, nababasa ko na kung ano totoo. Panghimasuka yung Pero sa'yo pag-away may namin. ganang makipag-usap.